Ang Diyos po natin ay buhay. Hallelujah. Minsan lang ho siya namatay, siya po ay buhay sa ating pong mga buhay. Sa umagang pong ito, ating pong tema ay may pamagat na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa Lucas chapter 24, verse 6 and 7. Ang sabi po dyan, wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Salamat po sa kanyang mga salita. Minsan pa ho tayong manalangin sa ating pong Panginoon at magpasalamat po sa Kanya. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa araw pong ito at patuloy po namin ginugunita, O Diyos, ang inyo pong muling pagkabuhay. Salamat po, Panginoon, sa magdamag na pag-iingat nyo sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pag-extend po ninyo sa buhay po namin. At sa mga oras pong ito, salamat at malaya nyo po kaming idinako sa lugar pong ito upang kami po ay patuloy na magpuri, magpasalamat at sumamba sa inyong kabutihan. Patawad po, O Diyos, sa aming pong mga kahinaan at pagkukulang. At alam po namin ang mga bagay pong ito ay nakita po ninyo at wala po kaming maitatago, wala po kaming maililingid sa iyong harapan. Hiling po namin na banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan at patuloy na manguna sa gawain ito. O Lord, gamitin niyo po ang inyo pong abang lingkod bilang daluyan ng inyo pong mensahe, ng inyo pong pagpapala. O Diyos, ako ang maibaba at kayo ang patuloy na madakila, maitaas at mapapurihan sa umaga pong ito. Anumang tangka at gawa ng aming pong kaaway ay patuloy po naming sinasaway sa pangalan po ni Jesus. At patuloy po naming dalangin na buksan niyo po ang aming pong pangunawa, ang aming pong mga tainga, ang aming pong pandinig, O Diyos, at ang aming pong mga puso na siyang pagsisidlan ng inyo pong mga salita sa umaga pong ito. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyo pong gagawin at kayo po ang patuloy na maparangalan. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po ay nakakaupo na. Magandang umaga po sa ating lahat. Nabati na ho ba natin ang ating pong katabi? Sabihin niyo po, ang Diyos ay buhay. Ayan. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa mag-isa na nanonood po sa atin po sa online. Kayo po ay patuloy pong samahan ng ating pong Panginoon saan man ho tayo nandoon. So, alam po natin na ang lahat ng bagay ay may istorya. Maging ang ating pong pagkakilala at pagkaunawa sa kanyang mga salita, nung tayo po ay tinawag, ay may istorya ang ating pong mga buhay. So dito po, tingnan po natin kung paano po ba muling nabuhay ang ating pong Panginoon. Sa Mateo chapter 28, verse 1 to 10, kung kayo po ay may Biblia, sabi po dito sa verse 1 ng chapter 28 ng Mateo, makaraan ng araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. So, kung makikita po natin at maalala po natin, ay mayroon pong nagpunta doon po sa libingan ng ating pong Panginoon. At sila po ay, sinabi po dito, sila Maria Magdalena at isa pang Maria. So, kung napansin niyo po yung pong kulay dilaw, yan po ay isang mahalaga. Kaya po mayroon pong highlight yan na kulay yellow. Na ibig sabihin, sila po ay pumunta sa Panginoon. At inalam nila ano ba yung nangyari. Kamusta na kaya ang Panginoong Jesus? At sa mga oras pong ito, salamat, tayo po ay pumunta sa lugar pong ito
upang hanapin ang ating pong Panginoon at sumamba sa Kanya. Amen po ba? At alam po natin ang kanilang motibo. At sa umaga pong ito, patuloy na makita ng ating pong Panginoon, ang ating pong mga motibo, kung bakit po tayo nahandito, upang tayo po ay magpuri, upang tayo po ay magpasalamat, upang tayo po ay sumamba sa Diyos. Ang sumunod po sa verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Dito po sa Mateo 16:21, ito po yung sinabi ng ating pong Panginoon. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So alam ng Panginoong Jesus ito kung ano ang mangyayari sa Kanya. At alam ko po, sa buhay po natin, tayo po ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Na meron po siyang ipinagagawa po sa atin, at tayo naman po ay sumusunod sa Kanya dahil alam po natin na ito po ay makakabuti para po sa atin. Hindi pinagagawa ang isang bagay po sa atin upang tayo po ay maparool o malihis ng landas. Subalit ipinagagawa ito ng Panginoon sa atin upang tayo po ay patuloy na mapaganda ng landas. Amen po ba? Dahil ito ay kalooban ng Diyos na tayo po ay sumunod sa mga bagay na ipinagagawa niya po sa atin. Doon po sa unang naka-highlight na huwag kayong matakot. Minsan alam niyo po, may mga problema po tayo. Na minsan natatakot po tayo. Nakakala ho natin mukhang wala ng pag-asa. Naranasan na ho ba natin doon sa sitwasyon na kung saan sobrang bigat ng ating pong mga problema? Yung po bang sinasabi po natin, wala ng pag-asa? Pero sa atin, na nakakilala sa Panginoon, mayroong pag-asa. Wag ko nating isipin, naku, wala na akong pag-asa. Naku, hindi ko kaya. Kanina po, inawit po natin at hindi lamang po basta awit yon. Walang imposible. Amen? Walang imposible sa Lord eh. All things are possible with God. Duduktungan ko po, all things are possible with God. Kung sa tingin po natin mahirap, sa tingin natin mahirap. Pero sa Diyos po ba, may mahirap? Kaya sabi, huwag kang matakot. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Hindi lamang po yan, hindi lamang po yan yung binigkas lang natin. Tayo mismo, no? Na nagsabi po niyan, kailangan malakas po tayo. Kaya ho natin nasabi yan eh. Huwag kang matakot. Kasi baka mamaya sinabi natin sa katabi natin yan, tapos ako natatakot. Di ba? Kaya natin nasabi sa ating kadwa, huwag kang matakot. Kasi ikaw mismo, hindi ka natatakot. Dahil alam mo, kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos sa mga problemang ito na marahil ay ating pong kinakaharap. Sino walang problema? Lahat po tayo may problema. Iba't ibang level lang ng problema. Pero lahat po tayo may problema. At alam po natin, ang solusyon ay ang ating pong Panginoon. Okay? So, huwag kang matakot. Sabi po dyan, dito po sa ikalawang naka-highlight sa verse 6, gaya ng kanyang sinabi. Ano ba gaya ng kanyang sinabi? May pangako ang Diyos. May sinabi ang Diyos. Sino po sa atin ang mayroong pong pinanghahawakang
salita ng Diyos na pangako niya. Di ba may pangako ang Diyos sa atin? Meron ho tayong pinangahawakan na kanyang mga salita. Ito yung pangako ng Diyos sa akin. Hindi lang sa akin, sa amin na sumasampalataya sa Kanya. Huwag nating kakalimutan. Bakit po? Kasi yung sinabi niya, gagawin niya. Tutuparin niya. At hindi po ito yung isang parang tao na nagsabi sa atin, nangako sa atin, na minsan ay hindi nangyayari at hindi niya tinutupad. Meron na ho ba sa ating nangako? Pinangakuan tayo, pero hindi niya ginawa? Ano nangyari? Di ba disappointed tayo? Umaasa tayo na yung kanyang sinabi ay gagawin niya, pero hindi niya nagawa. Dumating yung araw na kanyang pangako, pero hindi natupad. Kasi tao. Amen? Pero si Lord, kapag siya po ay nagsabi, panghawakan po natin yon. Ano po yung ating pong pinanghahawakan na kanyang mga salita? Naalala po ba natin, sabi ni Lord, hindi kita iiwan, ni pababayaan man? Amen? Yung huwag kang matakot. So, pag sinabi huwag kang matakot, huwag kang matakot. Amen? Ano man ang problema na dala-dala po natin sa pagkakatong ito, ibigay natin sa Panginoon. I-unload natin sa Panginoon. Pwedeng relasyon? Pwedeng kalusugan yan? Tama po ba? Pwedeng trabaho yan? Pwedeng pangangailangan yan? At marami pa pong mga bagay na minsan, sa problema po natin, natatakot tayo. Yung bang pagbukas mo nung lalagyan mo ng bigas, pagtakal mong gano'n, sumasayad na dun sa ilalim. Nung pagbukas mo ng rep na ganyan, parang wala na tayong makakain puro tubig. At least may rep. Iba nga walang rep Di ba? Kumbaga makita po natin makita po natin yung blessing ng Panginoon. Kanina sabi po, paggising pa lang natin, pagmulat pa lang ng ating pong mga mata, it's a blessing. It's a miracle. Buhay pa tayo. In-extend pa ng Diyos yung buhay natin. Kaya lang yung iba nakalimutan magpasalamat sa Lord. Lord, thank you sa panibagong buhay na to. Di ba? Kaya yung iba, pagkagising, tayo agad, hindi man lang nakapagpasalamat sa Diyos. Naghihintay si Lord minsan sa atin na magpasalamat po tayo sa Kanya, kausapin po natin siya. Amen po? Kaya ang sabi niya dun sa panghuli, sa kabila po. Ayan, ako'y muling mabubuhay. Doon sa pinakalas na kanya sinabi po. Sabi niya, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So sinabi niya na po ito. Hindi pa nangyayari po ito, sinabi niya na. Kasi alam niya yung mangyayari. Kaya sa buhay natin, kapag sinabi ng Panginoon, anak, ito ang gawin natin. Ito ang gawin mo. Di gawin po natin. Kasi hindi naman ipagagawa ng Panginoon yun na mapapahamak po tayo. Okay? So next po. Halik kayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya. 7, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea, makikita niyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. So mayroong naganap, may nangyari. Sabi po, magmadali kayo at ibalita. Sa last days po natin, sa mga panahong ito, sana po ay patuloy po nating maibalita
sa mga tao, sa mga hindi pa nakakaunawa na kanyang mga salita, na mayroon pong buhay na walang hanggan. May pagliligtas na ginawa ang Panginoon. Magmadali kayo at ibalita. Amen. Huwebes, Biyernes, Sabado, sa Holy Week, no? Sinasabi po natin na magtika-tika tayo, no po? Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon. Sana nga po ito ay ating pong maibalita sa hindi pa nakakaunawa sa kanyang mga salita na namatay ang Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. That's the good news. May buhay na walang hanggan. Minsan sa TV, laging balita? Patayan. May banggaan. Yung motor nag-overflow, salpok sa kotse, patay. Bad news. Na-hold up. Na-rape. Di ba? Ang balita sa ating kapaligiran, minsan hindi maganda. At maraming hindi maganda. At praise God kung mayroong good news. At ang sinasabi ng Biblia, may good news. Mayroong salvation. May buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Nasabi, magmadali tayo at ibalita sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Next po. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So dito po sa verse 9, lumapit sila sa kanya. Sila po ay lumapit sa ating Panginoon. Kapag may problema ho tayo, saan ho tayo unang pumupunta? Sino po ang unang nilalapitan po natin? Yung totoo. Yung totoo po ha. Hindi si kumpare, hindi si kumare, hindi yung best friend natin. Sino bang best friend mo doon? Si Lord. Okay, Lord, tayo unang lumapit pag may problema po tayo. Kasi minsan, although ginagamit ni Lord yung kapwa natin. Diba? Tama po yung ginagamit naman ni Lord talaga yung kapwa natin eh. Hindi naman bababa si Lord dito para, Lord, gusto ko ng trabaho. Si Lord yung magbibigay sa atin ng trabaho. Hindi naman po ganon. Pero nagpe-pray tayo na siya ang gagawa ng paraan upang tayo po ay magkatrabaho. Amen po ba? At maaari sa ating pong pananalangin, gamitin niya ang isa nating kapatid, kaibigan. Pero inuna natin si Lord. Lord, sana po magkaroon po ako ng trabaho kasi na-lay off po ako eh. Yung pinagtatrabahuan ko, Lord, nagsara. Nakita ni Lord yung puso mo. So, gagawa siya ng paraan. Papadala po siya ng isang blessing. At sabi, ay, naghahanap ka ba ng trabaho? Tamang-tama. Naghahanap kami ng trabaho. Yung kumpanya namin, naghahanap, hiring. Oh, di praise God. Amen po ba? Minsan ang hirap, Pero kapag kainuna natin yung prinsipyo ng Panginoon, unahin natin si Lord. Si Lord ang magbibigay po sa atin. Amen? So, lumapit sila sa Panginoon at dito po, sa kanilang paglapit, si Lord ay sinamba. Okay? At sa kanilang paghayo, makikita nila ako roon. Alam niyo po, matatagpuan po natin si Lord pag hinanap po natin siya. Pag inuna po natin siya. Amen po? Hindi po siya magtatago sa oras ng ating pangangailangan. Sa oras ng ating pong pagdulog sa Kanya, hindi po siya magtatago. Hindi po siya malayo sa atin. Tayo minsan ang lumalayo sa Diyos. Pero never na lumayo ang Diyos sa atin. Dahil mahal niya po tayo. Nakita po natin na sa istoryang ito ng Biblia na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli.
Pero alam niyo po ba na mayroong mga tao na nagsasabi ng Diyos ay patay at ang Diyos ay hindi nag-i-exist? Kung atin po makikita sa larawan, si Friedrich Nietzsche, ang sabi niya, God is dead. God remains dead. And we have killed Him. God is dead. Meron nga hong pelikula, God is dead. Keep calm. God is dead. Tingnan po yung God. Napakaliit. No? Doon sa ito po natin, God is dead. No? Ganda na sana, God is love eh. Pero, inex yung love ay ginawang dead. God is dead. No? Tapos, sabi niya sa gitna, I say God is dead. So, patay daw ang Diyos. Kaya nga po sabi ko po nung Biyernes, 3:00, di ba namatay ang Panginoong Jesus? Uy, pwede na tayong gumawa ng kasalanan kasi patay ang Diyos eh. Pero hindi ho eh. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ang Diyos po ay nakakarinig ng ating po mga panalangin. Inaabot niya ho tayo sa ating po mga pangangailangan. Ano man ang ating pangangailangan, magtiwala lamang po tayo sa Diyos at siya po ay may gagawin sa ating po mga buhay. Next po. Siya rin po ang nagsabi, isang German philosopher to si Friedrich Nietzsche, God is dead, sabi niya. Just joking, sabi niya po dyan. He never existed. Hindi pala patay ang Diyos, nagjo-joke lang siya. Ang Diyos daw ay hindi nag-i-exist. Pero sa ating po nakaunawa ng kanyang mga salita, naniniwala po tayo na ang Diyos ay nag-i-exist. Amen? Dahil na-experience po natin ang Diyos sa buhay po natin. Siya yung nagbibigay ng hininga sa atin. Sige po, hinga po tayo. Libre po iyan. Yan po ay galing sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po ay humihinga at mayroong kontador sa ating pong tabi, hihinga po tayo at iikot yung kontador. Sa loob ng maghapon, magkano po kaya ang babayaran po natin sa Diyos? Sa paghinga po natin, pag-inhale, pag-exhale po natin, umiikot ang kontador ng ating hininga, magkano po ang utang po natin sa Diyos sa loob ng isang araw? Libre po ang paghinga at Lord, sana po ay kayo ang patuloy na magpala sa bawat isa. Pero minsan, ang hirap magpasalamat sa Diyos. Ang hirap magpuri sa Diyos. No? Yung bang pagkagising mo, ang daming agad nakapilang trabaho. Ang daming nakapilang gagawin. Pero, sana po, ang tinuturo po sa atin, at naghihintay ang Diyos, na tayo po ay patuloy na makapagpuri at magpasalamat sa Kanya. Kilala niyo po yan? Siya po ay si Albert Einstein. Sabi niya, does God exist? Nagtatanong po siya kung ang Diyos ba ay nag-i-exist. Totoo bang Diyos? Talaga bang may Diyos? Sa buhay po natin, alam mo natin na mayroon po tayong Diyos. Pero alam niyo po ba, na may mga tao na bagamat alam na may Diyos, parang nabubuhay po sila na parang walang Diyos. At yan po ay sinasabi po ng Biblia. Tingnan po natin. Yan po ay makikita po natin sa Roma chapter 1 verse 18 hanggang sa mga sumusunod. Sabi diyan sa verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil yon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. So maliwanag naman ang salita po ng Diyos. Mula pa nang likain ng Diyos ang sanlibutan,
Ang kanyang likas ay hindi nakikita. Ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Alam natin na kinreate ng Diyos ang sangnilikha. Amen po ba? Nakikita man o hindi, maging tayo po ay created ng ating pong Diyos. Verse 21, diyan po sa nakadilaw, kahit na alam nilang may Diyos, ito po sabi po diyan, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Nagdilim ang hangal, ang kanilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Yan po ay nakasulat, no? So, sabi diyan, kahit alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Hindi nila inonor ang kapangyarihan ng Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Sige po, next po. Verse 23. Tinalukuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Ito po yung nakasulat, no? Verse 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. No, sabi po diyan, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So may mga tao na sumasamba sa nilikha. Hindi nila alam na dapat sambahin yung lumikha at hindi yung nilikha. Amen po ba? Minsan ganun po no? Tumalikod sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, meron, pero tumalikod ang ibang tao. At yan po ay nakasulat sa Biblia. Tingnan niyo po yung katabi mo. Yung katabi niya, tingnan niyo po. Sabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Sige, next po. Sa verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. So, hinayaan. Ayaw makinig Sa mga anak ho natin, mayroon tayong mga anak, minsan pinagbabawalan ho natin sila sa paggawa ng hindi maganda minsan, ginagawa pa rin. Di ba sinasaway natin kasi ayaw natin na mapahamak sila. Pero sa pagsaway natin, hindi natin kontrolado, no? Yung kanilang desisyon. So minsan ginagawa pa rin nila yung mga bagay na yon. Minsan sabihin, bahala na nga siya sa buhay niya, matanda na siya. Ang tagal ko na pinangaralan yung taong yan, yung batang niya, pero ayaw makinig. Dito po sa tagpong ito, sabi po, hinayaan sila ng Panginoon, no? Dahil sa katigasan nila ng ulo. Ayan. So verse 29, naging alipin sila, ito po nakakalungkot ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman,
masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Ayaw nila makinig eh. Ang titigas ng ulo. No, sila'y naging mahilig sa chismis. Chismis. Hindi chismis, chismis. Kumusta na kayo si Marites? Anong latest? No, pagkagising pa lang ng ganyan, bawalis na ganyan. Mare, alam mo ba? Talaga? Ayaw ni Lord noon. Sana ay chismis natin. Alam ba, Mare? Ano yun? May bago ka na naman balita? Oo. Alam ba si Jesus Christ namatay para sa atin? Iba yan kasi nakakilala na ako sa Panginoon eh. Hindi ko na i-chismis si kumpare sa'yo. At si kumare, ang i-chismis ko na sa'yo, si Kristo na namatay sa krus. Amen po. Kasi merong pagbabagong nagaganap sa buhay. Kasi ang hirap, tagal na nating born again, nakakilala sa Panginoon. Pero ang laman pa rin, lumalabas sa ating bibig. Yung kapitbahay ng kapitbahay. Pero alam mo ba? Ano na naman yun? Dali, kwento, dali. Excited ako. Iba yung nakakilala na tayo sa Panginoon at iba na rin yung ating pong ibabalita sa kanila, yung good news. Yung mabuting balita. Verse 30, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos. Sabi po dyan, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, at suwail sa magulang. Mga kabataan, huwag tayo maging suwail sa ating mga magulang. At sa mga magulang na may magulang, hindi tayo exempted ron. Kahit mga kabataan yung una kong sinabi, tayo pong mga magulang, may magulang pa rin. Diba? Na dapat igalang. Yan. Verse 31. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at balumbalunan. Walang puso pala. At di marunong lumingap sa kapwa. Naalala ko po yung napanood ko pong istorya. Nung siya po ay gipit na gipit, kinulungan po siya. At maraming bagay at pagkakataon na siya po ay gipit, kinulungan po siya. Alam niyo po, yung taong yun na tinulungan, dumating yung pagkakataon at na siya po ay umasenso, lumuwag sa buhay, nakapag-abroad. Alam niyo po, nung nangailangan yung tumulong sa kanya, lumapit sa kanya, hindi niya tinulungan. Walang utang na labas. Walang utang na loob, Kasi nung time na nagipit siya, tinulungan siya, lahat ng pagkukulang niya, sinuportahan siya. Kala ko nga magkapatid, din pala magkaibigan lang. Pero ganon yung suporta niya. Sabi ko, naiyak ako nung nangailangan yung taong yun, hindi tinulungan. Tingnan niyo po ulit yung katabi mo. Sabi mo, hindi ikaw yun. Kailangan marunong ho tayong lumingap sa ating kapwa. Verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit, patuloy sila sa paggawa nito. Ayun na. At natutuwa pang makita ng iba ay gumagawa rin noon. Hindi ho maganda sa paningin ng Diyos. Meron nga mga bata ay nag-aaway Sige, sapakin mo pa. Sige, suntukin mo pa. Natutuwa pa na nag-aaway yung kanyang mga kaibigan. Minsan, siya pa yung nagiging reason para mag-away yung dalawang magkaibigan. Mo, sabi niya, pangit ka daw.
Tapos lumapit naman doon sa kabila, ay alam mo, sabi niya, bobo ka daw. Pinag-aaway. No? Eh, hindi po tama. Hindi po tama. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ay buhay? At siya po ang nagbabago sa atin. Alam niyo po, hindi po natin kayang baguhin ang sarili po natin. Kahit anong pilit nating baguhin ang sarili po natin, hindi po natin kaya. Bakit po? Kasi hindi naman tayo nag-create ng sarili natin eh. Sino ba yung nag-create sa atin? Di ba si Lord? So si Lord lang ang makakapagbago sa atin. Dati natakil na po natin yun, di ba? Yung gusto kong bumait, di ko magawa. O napakinggan nyo ho ba? Nakita nyo po ba yung lyrics? Di ba? Tingnan nyo po yung lyrics na yon. Oh, bakit hindi mo magawang bumait? Pero gusto mo. Oh, kasi dapat si Lord yung magbabago po sa atin. Kasi siya yung nag-create po sa atin. Breaking news, God's not dead. Ang Diyos ay buhay. At minsan lang po siyang namatay. At meron po magpapatunay, sabi po dyan sa next po, sabi po ni English chemist Derek Barton, God is truth. There is no incompatibility between science and religion. Both are seeking the same truth. Science shows that God exists. So, nag-exist. At yung kanina, na nagko-question, si Albert Einstein, sabi niya, the more I study science, the more I believe in God. Di ba kanina nagtatanong siya, kung nag-i-exist daw ba ang Diyos? Alam ko po na na-experience na po natin ang Diyos sa ating po mga buhay. At nagpapatunay na ang Diyos ay nag-i-exist. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay po natin. At sa umaga pong ito, ano po ba yung essence ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Next po. Sabi po dyan sa Efeso 1, verse 7 to 8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. So, dito po nakita po natin, nung tayo po ay nagkasala, tinubos tayo ni Kristo. So, halimbawa, meron ho tayong sinanla. Sinanla ho natin. Sa pagkakasanla po natin at hindi po natin natubos yun, hindi na po atin yun. Pero kung merong ibang tutubos nun, kanino na po nun? Sa kanya na po yun. Na po. So, dapat po tayong makasalanan, dapat po tayo sa impyerno ho tayo mapupunta eh. Pero tinubos ho tayo ni Kristo, sabi po dyan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. At doon tayo po ay tinubos ng ating pong Panginoon. Kanina ho na ho tayo? Sa Diyos. Tinubos na ho tayo eh. Di ba? At sabi dyan, ganong kasagana ang kanyang kagandahang loob. Po. So napakabuti ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya po, sa ating pagkakatubos, ito po ang sinasabi ng Biblia sa Efeso chapter 4, verse 23 to 25. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na, nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Amen? Sabi po dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Naalala ko po, nung maliliit po kami, na naglalaro po no?
Siyempre, pag ikaw ay naglalaro, di po ba basa na yung damit mo, ng pawis? Nagubad. Alam niyo po yung damit, di binaliktad. Binusan ng pulbo, yung damit, tapos sinuot uli. Ano kayang amoy? Na-experience na po natin yan. Di po ba pag tayo po naliligo, hinubad natin yung luma nating damit at nagsusuot tayo ng bago upang maging mabango po. Amen po ba? So dito po, nung nakilala daw po natin si Lord, nung inaccept po natin ng ating pong Panginoon sa buhay po natin, ang sabi po dito, tayo daw po ay magbago na ng diwa at ng pag-iisip. Napakalino po, po sinabi po ng salita po ng Diyos. Po, at mamuhay daw po tayo na may kabanalan at matuwid na pamumuhay. Ayan. Sige po, next po. Colossians chapter 3, verse 2 to 5, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit to kaya sinabi ito ng Biblia sa Colossians chapter 3, verse 2? Bakit hindi ang mga panlupa ang ating pong nasain? No? Kasi mawawala naman ho ito eh. Lilipas at tayo po ay babalik sa ating pong Panginoon. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyon ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang mga kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So maraming sinabi ang Diyos sa atin. Siguro naman wala na hong ganito sa atin. No? Yung bang ninanasa pa natin ng sanlibutan. Po, mas gusto ko to, minsan na ipagpapalit natin si Lord, mas inuuna natin ng sanlibutan kaysa sa Panginoon. May mga ganong senaryo, may mga ganong pagkakataon. No? Pero ang paalala po sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito, na tayo po ay magpatuloy sa ating pong paglakad patungo sa Panginoon at ang ating pagsunod sa ating pong Diyos. Yan, so malapit na po tayong magwakas. Sige po, next po. Galatia chapter 2, verse 19 and 20. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen. No? At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, sa flesh, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Totoo naman ho ito eh. Inihandog niya yung buhay niya. Namatay siya para sa atin. Kaya po, ganun ang kanyang response sa ginawa ng ating pong Panginoon. At panghuli, 2 Corinthians chapter 5:17, sabi diyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sa mga oras na ito, nawa ay mayroon pong sinasabi si Lord sa atin na tayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Kasi po, ipagbibigay sulit po natin yung buhay na ito eh. Sabi po, tinubos tayo.
no, ng kanyang dugo, namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang buhay na ito ay para sa kanya. Lagi ko pong sinasabi ang bagay pong ito, na ang buhay na ito ay hindi po sa atin, ito po ay sa Diyos at magamit para sa ating pong Panginoon. Amen po? Nawa ay patuloy po tayong makasunod sa Diyos. Ano man yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi po, iba-iba po tayo eh. Iba-iba po tayo ng pagkatawag. Iba-iba po yung pinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. No? Kaya po, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay patuloy na manalangin sa ating pong Panginoon. Tayo po ay yumuko, tayo po ay pumikit. At sa pagkakataong ito, isang katanungan ang gusto ko pong sabihin na gaano po natin tinanggap ang pagkamatay ng ating po Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po patuloy na manalangin sa ating pong Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, Diyos, sa muli niyo pong pagkabuhay. Ito po ay simbolo ng katagumpayan na kami nga po ay niyo pong iniligtas sa tiyak na kamatayan pang walang hanggan. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ito patuloy namin maunawaan ang mga bagay na spiritual, Panginoon, na hindi kayang ipaliwanag ng sanlibutang ito, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang kikilos, magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Lord, nawa sa umaga pong ito, nabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. Napapurihan po namin kayo, O Diyos. Napasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa umaga pong ito, sa lahat ng inyong pong pagpapala, sa lahat ng inyong ginawa, sa pag-iingat niyo po sa aming pong mga buhay, sa kalakasan po namin, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay na ginagawa niyo po sa amin. Lord, salamat po. At alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kayang baguhin ang aming po mga sarili. Kayo lamang ang Diyos na makakapagbago sa amin. At sa pagkakataong ito, kung hindi mo kaya na baguhin ang iyong sarili, tayo po ay lumapit sa Panginoon. I-accept natin ang ating pong Panginoon. At ito po ay malinaw na hindi po natin ito kayang gawin dahil ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. Kaya sa mga oras pong ito, gusto mo siyang tanggapin bilang iyong Panginoon na sarili mo tagapagligtas, sabihin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako ay nagkulang. Inaamin ko na ako'y naging makasalanan. Inaamin ko, O Diyos, na marahil ay nalayo ako sa inyo. Hindi ko nagagawa ang mga bagay na gusto niyo po na gawin ko. At sa pagkakataong ito, patawarin niyo po ako sa mga bagay pong ito na akin po naisip, nagawa, Panginoon, nasabi na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo. Patawad po, O Diyos. At sa umagang ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Kayo na po ang mag-drive po nito, Panginoon Diyos. At sa inyo ko po pinagkakatiwala ang lahat. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-accept niyo po sa akin bilang inyo pong anak. Sa pangalan po, Jesus.
Ako na lamang po ang patuloy na mananalangin, Lord. Marami pong salamat sa iyo. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa, magang amin pong mga kaibigan, kapatid na nanonood online. Sa inyong makamay, Panginoon, hinahabilin po namin ang lahat ng bagay. Maluwalhati po kayo sa aming po mga buhay. Pagpalain niyo po ang mga salita po ninyo, namin po nga natunghayan, namin pong narinig, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang natitirang oras sa gawain po ito. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay